kamayo. Kaya karon, nag-ampo ako Diyos, ikaw makauban ka na mo, isang ka, sa buwang pagtuon karon, sa inyong pulong, naon, may ikaw ngayon, handang ngayon sa mga makagusap kasing-kasing, Yes. o naon o Diyos, na ikaw yun, nakakad ka na mo, paalam. Kung ini among masabtan, mali, amo ang magtutulog, ini pagtagong Ginoo. Now, o Diyos, ang tanan na iyan, itatag ka na mo, it must be from you, Lord. Mahal nga langit nun, aluin kami, ang ingon man, mali, ang among mga kaisunan, ngadi nakapadulong dinhi, bapta sila dinhi nga safety, Yes. wala sa imong pagpadalat ka na mo sa Ginoo. Mahal nga langit nun, kami pagpapadayon karon, akong hingkas kalimang tanan, o ilaw, ikaw, among mahimaya, hindi na kapagtagon nila. Yung tanan, akong giyapong isalit, lagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, akong ginahangyan tanan sa paglingkod, no? Before we continue, atong sabay-sabay basahon ng atong confession, Article 13 of a Gospel Church. We believe, everybody ready, go. We believe that the invisible Church of Christ is a congregation of baptized believers, associated by covenant in the faith and fellowship of the gospel, observing the ordinances of Christ, governed by His laws, and exercising the gifts, rights, and privileges invested in them by His word, and its only scriptural officers are bishop or pastors and deacons, whose qualifications, claims, and duties are defined in the epistles to Timothy and Titus. Okay, so nagisgot ta about sa church, no? Sa nature sa church, we have learned that church is visible, no? Visible meaning it is real, it is observable, makita sa mga tao, no, nga nasa gawas, na naay panagtapo, no? And then the meaning of the church is actually a congregation, no? Meaning congregation, so yung congregation, it is a gathering of called people, no? Nga nag-gather sila for a purpose, and that is a worship, no? Ang purpose. And then the qualifications to become a church member, he must be a believer and he must be also a baptized believer, no? Gana, mo na ito nabasa mo na ito natunan last Sunday sa Acts 2:41, and then Brother Sam gitudlo niya ang unsa ganito, ang basis, no, sa church, sa unity sa church. We have learned last Sunday na ang kaning baptized believer, they are unsa ganito, covenant in the faith. They are associated by covenant in the faith, no, of the gospel. Unsa patong gisgutan ni Brad Sam gani? Fellowship of the gospel. They have fellowship of the gospel. So now, nato diri sa duties of the church members. Now, if you check sa letter E sa inyong handouts, na diya, what are the duties, no, of the church members? So, unang-una diya, sumala sa to ang confession. Welcome sa to ang Sunday School, Pastor. Natin nabasa, observe the ordinances na kanindang mga baptized believers associated by the covenant in the faith and fellowship of the gospel, na sila'y task. Unsan task nila? To observe the ordinances of Christ, na sila'y duty. No, mao na ito mabasa sa 1 Corinthians 11:23 to 26. Okay, so sa Article 13, no, gi-define, no, sa ato ang confession na kaning baptized believers na gi-add sa church, they are associated by covenant in the faith, and specifically nasa task, and mo na itong pag-isgutan karon ang ilang duty, sa dihang na-add sila sa church. Unang-una, observe the ordinances of Christ. 1 Corinthians 11:23 to 26. Isa'y first mo basa? Okay, Brad Sam. Palihog ko, Brad Sam.
chapter 23 and chapter 12, I read verse 23 to 26. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, which for, and when he had given thanks, he brake it, and said, Take it, this is my body, which is broken for you, this do in remembrance of me. Verse 5. After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the new testament in my blood. This do ye as oft as ye drink in remembrance of me. 26. For as often as ye ate this bread and drank this cup, ye do show the Lord's death till he come. Okay, thank you, Brother Sam. So, nganong duty ni siya? Unsa ato nakita diri sa kaning passage? Unsa ang ordinance diri nga ato nakita? Unsa to? Lord's Supper, no? Thank you, Ate Chian, sa pag-answer. Lord's Supper ang ordinance nga atong nakita diri. So, why is it a duty? Nganong duty man ni? Because si Christ mismo nag-ingon, do this in remembrance of me. It is ordained, no? It was ordained by Christ na unsa? Na buhaton ni sa church. So, Jesus Christ as the head and kita as part of the body, we have this obligation to obey unsa man ang kaning gisugo ni Christ. And during a passage sa ganito, Lord's Supper, no? Ngano na naman kay kung i-check ninyo ato ang confession, basahin niyo yung confession, na may mabasa diha. Unsa ito? Governed by his laws. No? So therefore, ang pagpartake nato sa Lord's Supper, dili na siya ingon nga optional. No, dili siya ingon nga optional, but we are obeying kung sa ang isugo ni Christ. Okay? Mo na siya. So, ngano man nga gisulti po sa itong confession that we are associated by covenant. Okay, we are associated by covenant. Usa din covenant. Usa din covenant? Dunay pakigsaad. No, nay promise. Nay promise, di ba? Nay promise. And we as member nagyad sa church, nay three-way promise na to nakita dire. Unang-una, kita naad sa church, we have a promise diya sa Dios. Unsa ang promise nato? We have to obey him and we have to honor him. And naputay promise po sa to ang mga kaubanan sa church. Unsa man? Unsa atong promise diya? Three-way promise. Next kana. You promise to support, love, and look out for your fellow believers. Mo na promise nato sa atong kaubanan diri sa church. Mo na atong covenant diri as we kanang naad na ta diri sa church. Mo na to ang kanang atong pagabuhaton. Inang Ginoo pod na po siya promise ato. Sige promise niya. God promises to be your God, meaning siya ang nag-provide sa grasya, siya ang nag-provide sa kaluwasan. Pinaagi aning unsa sa New Testament, sa New Covenant nga gisulti diri nga passage. Nganong ginabuhat nato ni? Ngano man? Napugos ba ta ani? Napugos ba ta? Di ba wala? We agreed voluntarily ani, no? Nga we agreed nga sa dihang naad ta sa church, we will walk with kaning brothers and sisters nato nga kauban nato sa church. Kay nga naman, ang leader nato si Christ, leader po nila si Christ. Christ is the lawgiver and we have to obey his laws. Okay? Meaning ana man God kay we have the duty to obey his laws, but pasabot we have the duty to keep the gospel because ang gospel man God is ang center sa tuwang kinabuhi dire as a congregation. Kay mura kag na diri sa Pilipinas, nagplano ka magtrabaho sa abroad, siyempre magpuyo na ka sa abroad. Okay? Nya namo po leader dito, lahi po ng balaod, so you have to follow ang unsay balaod nga naa didto. Kunana po ng Kristohanon, sa dihang naa sa church, si Christ ang leader, you have to follow kung unsa ang balaod nga gihatag ni Christ. Pero dili ni pinugos. As Christians, we do this voluntarily. Okay? And in this passage, we have this duty to observe the ordinance of Christ. Unsay next?
Nasabtan ba ninyo? Okay, next. Say next. Obey. Paliw ko sa next. Brother Giselle, obey the laws of Christ. Muna itong ikaduha nga duty. We have to obey ang kaning unsay gisugo ni Christ and ang passage naghatag is sa Matthew 28:19 to 20. Unsa gani ni siya? Sa tawag ganing Matthew 28:19 to 20? The Great Commission. Okay. Kasi next mabasa. Si Brad Sam to ganiya. So, Ate Gina. Praise God. Matthew 28, verse 19 and 20. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Nganong ingon man ang pagkasulti ni Christ diri sa church? Kaya kung basahon na to gapil ang 18 ani, ang 18 ingon ng 18 before aning go therefore ingon si Christ, and Jesus came and spake unto them saying, all power is given unto me in heaven and in earth. So Christ diri he is declaring nga naa si katungod na maghatag og law diri sa church. Okay, mo na ito nakita sa verse 18. Unsa man ang gihatag niya? Nakita nato sa verse 18 nga na siya authority, no? He has the authority, he has the power. Dili kay ang church magbuot-buot unsa ilang tuuhan. Mo niyang gihatag ni Christ, mo na itong sundon. And then naay duty nga gihatag diri, verse 20. Sige, ang gani sa verse 20. Teach them ang kanindang mga nahimong disciple aning Great Commission. They have to teach them to observe all things whatsoever. Unsa ning all things whatsoever? Ang ginaingon mo na to. Katong baptism, katong ordinance, no? Lord's Supper, unsa pa? Bisan gani ang church discipline. Church discipline at saka church leadership, which is ato po ning mahisgutan niya, no? Apil na siya sa itudlo kaning pagingon diri nga whatsoever. Kay mo ni ang duty. Now ang question is, unsa na to pag-admit aning mga new disciples? Unsa na to pag-train aning new disciples? Mo na ni ang ginaingon pod sa verse 19. Unsa na to how we can make disciples? How we can make disciples? Mo ni ang ginaingon sa verse 19. Mo ni ang pattern, naghatag og pattern diri. How we can make disciples? So una you have to teach them. Verse 19, you have to teach them after matudluan unsay sunod? When they believe, nag-respond sila sa call sa imong gitudlo, they will be baptized. Okay? No, sa verse 19. Muna ang pattern. After tudluan, i-baptize. Ano man, kay sama sa tuwang naisgutan last Sunday, nga ang pagpabautismo, no, sa chapter 2 sa Acts, dito sa verse 42, this is the first act of obedience. Okay? Kung gisugo ni Christ nga after mag-respond, after matudluan, bautismuhin sila, nagpabautismo. So this is the first act of obedience sa usa ka believer. So that is the pattern, no, gihatag diha ni Kristo. We have to obey the laws of Christ. Okay, nakuha ba nato ang kuan? Ang unod aning the Great Commission when it comes to obeying the laws of Christ. Okay? Next is exercise the gifts, rights, and privileges nga gi-invest daw ni Christ sa iyahang word. Okay, Article 13, unsang ginaingon sa Article 13? Yes, we are commanded to, sa ito primero, we are commanded to observe the ordinance. Ikaduha, we have to, unsang ito? To obey His laws. And then karon, we have to exercise ang kaning gifts na gihatag ni Christ. Natay gifts di ay no, nga gihatag si Christ. Dili lang legal rights ang gihatag. Naghatag po si Christ ug katungod sa tuwa nga atong i-exercise ang gifts na iyang gihatag, iyang invest sa tuwa. Okay, nay tulo ka verse nga gihatag, no, if you check your handouts. But unahan nato basa ang kaning 1 Corinthians 12:12. Okay, 1 Corinthians 12:12.
1 Corinthians 12, verse 12. For as the body is one, and have many members, but all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Ang kanang members niya, ang Greek word ana is mele or melos, no? Ang buot pasabot, it is a part of the body, no? Kaning members dire. So, kung atong tanaw na nga to ang verse na gibasa, na makuha nato ang iyahang unod nga unsa man, ang mata, ang trabaho sa mata dili kaya buhaton sa kamot. Okay? Ang each member sa church, sa local church, na siya specific na gifts. Kana. And dili ta pwede mahimong passive sa dihang maadto sa church. We have to exercise sa kaning gifts na gihatag sa tuwa sa Dios. Kung ang kamot mag-stop og buhat kung saan function niya, unsay mahitabo sa lawas. No, ang kamot man natong ginagamit manghungit. Kung mo stop ang kamot, di ta kakaon maluya atong lawas, hunana po do sa church. No, kung tanaw na to ang verse 11 ani, previous verse ani, ang balaang espiritu daw nag-apod-apod og gifts to every man. No, sumala pod sa iyahang kabubuton. Now, we have been gisugo kita nga i-exercise ang atong gifts. Kung dili na to nag-exercise, sa sabot pasabot, nagtinapulan lang bata. No. Kung wala na to i-exercise atong gifts, nagapasabot pod na nga unsa man nga ang kaning game part sa tuwa nga give kaning divine investment nga gihatag sa tuwa sa Dios atong gisupak wala nato unsa man we failed to manage ang kaning gifts na gi-impart sa Dios sa tuwa gi-invest sa tuwa. No, if you remember sa Matthew 25 ito parable of the talents nahitabo atong isa, di ba? Wala niya gigamit ang talent, no? Wala niya ihanay nung gilubong. No, so ang members since na ang Dios nag-invest og gift sa imuha, ngano naman kay ang gift man gud nimo dili ikaw ang end user ana. Ang end user sa imong gift is ang kauban nimo sa congregation. You have to impart your gift, you have to exercise your gift para sa congregation. Mo na ang pasabot diri. No, so we have to manage, no? Unsay tawag ganing pag-manage atong mga gifts? Kaning paghatag sa Dios sa tuwa, kanang ginahatag sa Dios sa tuwa, kanang gina-manage na to, unsay tawag na? Stewardship, no? And mao ni ang ginatudlo sa atong next verse, stewardship. Diri mo sulod ang 1 Peter. 1 Peter 4:10 to 11. Kasi next mo basa. This is about stewardship. First Peter 4. Sumala sa nalawak niya sa pagsakatsa, magkunalagaray ka mo, hindi sa kaliwala niyo. Ingon na mga maayong pinungganan sa nagkalain-lain grasya sa Diyos. Kung may tao na magsulti niya siya, ingon sa mga pulong sa Diyos, kung may tao na mag-alagad siya ingon sa puso na gihatag sa Diyos. Tawag sa tanan mga butang, pagkahimayaw ang Diyos, pinaagitan Iso Kristo. Okay. Na kaniya ang himayaw ang tagamanan sa mga katuigan ng mawalay katapusan. Amen. Okay. Salamat kay Wilson. No? So matag usa daw kanato gihatagan og gasa. Okay? And then unsay sunod sa King James, even so minister the same one to another. So dili day kita gyud ang end user sa tuang gift, no? Nga gi-impart sa Dios sa tuwa, yang gi-invest. Dili ikaw ang end user, kinsa gani end user? Kasi maka-benefit sa gift nimo ang congregation. And then there is a verse 1 Peter 4, ang gihatag na example, as every man hath received the gift, every man ang matag usa kanato, gitagaan og gift. Ang maka-benefit kani ang congregation as good stewards. Yes, this is stewardship.
No? And then verse 11, sige naingon, if any man speak, let him speak. Magwawali. Ang tao, na siya'y gift na magwali. And then, sa sunod, let him do it as the ability which God giveth. You have to do your duty in the highest level. Ngano man, nganong ingunana man, nga imong gift, you have to exercise your gift to the highest level. Kaya ang next verse ang next nga mga words giingon, that God in all things may be glorified through Jesus Christ. That's it. That's why you have to exercise ang kaning gift na gi-invest ni Christ. What if ngunani? Ako gitagaan ko gift sa Ginoo nga kabalo ko mo layout. Nag-layout ko handouts. Unya moingon si Kuya Wilson sa kuha. Ras, ninduta sa layout. Ras, uy, nindut kang handout. Yamuan ako nga. Siyempre, ako na good ni. Kaya na ako na. Bisan unsa pa na nga layout. How'd gay ko? Yes, kunya na yung makadungog ato, tanaw ninyo, mabalik ba siya next Sunday? Or malain ba siya or may stumble? Di ba lain siya paminawon? Diri mo sulod ang ato ang next verse, ang Romans 12:3, nagatudlo na po siya og humility. Okay? Nagatudlo na po siya humility. Sa ato ang paggamit, pag-exercise sa itong gift, dapat di ay, as stewards, natay humility. Okay? Mindutan natin, no? Okay, Romans 12:3 kasi next. Romans 12:3, for I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God hath dealt to every man the measure of faith. Okay, karon. Na ang mga next verses ani na yung mga nakalist diha ang mga gifts. No, verse 6 to prophesy. And then sa verse 7 na ministry, na teaching. And then verse 8 exhortation, na giving, na ruling. So kani gihata sama sa gingon kaniya, we have given the rights to exercise our gifts. Okay? We have to exercise our gifts. For example, si Migs, critical thinker. Mo na gift niya. Nabay tao makailog ana. Wala. So you have to exercise your gifts sa kapasidad kung di ikaw gitawag sa Dios. Okay? Na mga kauban na nato diri, how kim kanta? Mapay uban kauban na nato diri na ganahan lang mo kanta. No? But kinsa atong ginapa kanta is katong mga kabalo gyud mo kanta. No? Because they are to exercise their gifts because mo na ang kapasidad nga gihatag sa Dios sa ilaha. Mo na ang katungod nga gihatag sa Dios sa ilaha to serve the congregation, to serve the church. Okay? Kana, so sama sa confession, si Christ ang investor sa tuang gifts, no? Muna siya ang investor sa atuang gifts. So, kani, samtang gina-exercise ang tuang gifts, tama ba nga maghinambog ta? Tama ba nga mag-self-glory ta, maging self-righteous ta, dili? Okay? Because here in the congregation, we are demanded, we are kanang expected to act like Christ. Okay? We are expected nga magkinabuhi diri sulod sa congregation, dili lang ni every Sunday ha, but throughout the week, throughout the whole month, every day, we have to act like Christ. Mo nang demand. Okay, mo nang gina-require as Christians. So kana, mo to ang duties, no? Mo to ang duties of the church members. So sa itong una nga duty, we have to observe the ordinances of Christ, no? We have to observe the ordinances of Christ. O sa itong passage na gihatag niya, o sa itong ordinance, Lord's Supper, no? We have to observe the ordinances of Christ. Actually, ang next na article ani is ordinances of Christ upod, no? Kana magpalalom pag ani no sa mga ordinances of Christ. And then sa sunod, obey the laws of Christ, no?
You have to obey. Mo na tong duty. And then naghatag pud og pattern on and how we can make disciples, no? Nadia. And then ang last, we are to exercise gifts, rights, and privileges. Nga naman, because Christ invested ni Christ ni sa tua. We have to exercise, no? Ngan, para ba sa tuang sarili? No? Para ba sa tuang sarili? No. No, if you remember sa 1 Peter, sa ingon, that God in all things may be glorified through para din sa kahimayan sa Dios di gihapon, no? Nga tong kuan, nga to ang gifts, no? Praise God niya na. So karon, direta sa last point, the officers of the church. Okay? The officers of the church. If you check ang handouts, na duha ka officers gihatag diha. Sa tong una, bishops or pastors, no? Bishops or pastors. But dire bishop, elder or pastor, unsa man ni sila? Ngano man sa Mormon lahi man ning pastor, lahi po ning elder. Ngano man sa SDA lahi na po ning elder, ang kaning pastor lahi na po. Nganong dire sa ato isa ra man ni sila tanan, no? Isa ra man ni sila tanan. Unsa lang giingon sa scripture bahin ani? Okay. Kasi next mabasa. So focus una sa bishop, elder or pastor, no? So direta sa 1 Timothy 3:1-7. 1 Timothy chapter 3:1-7. This is a true saying. If a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, apt to teach, not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre, but patient, not a brawler, not covetous, one that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Not a novice, lest being lifted up with pride, he fall into the condemnation of the devil. Verse 7. Moreover, he must have a good report of them which are without, lest he fall into reproach and the snare of the devil. Okay, thank you, Pastor. No? So, 1 Timothy 3:1-7, nakita nato diha ang requirements, no? So, sa bishop, office of the bishop. No? So, from 2, verse 2, verse 3, verse 4, no? Kung basahon ninyo ni Mayo, makita ninyo nga stricto kayo. Grabe ka strict when it comes to moral requirements ani nga office. Okay? And ang bishop, diri nga passage, no? Ang buot pasabot ani is next bishop, ang required na is episcopus, no? Overseer. Okay? Mo na ang Greek word nga gigamit dia when it comes to bishop. And then balik ko na ko 1 Timothy 3 requirements sa usa ka office sa bishop na diha very strict, no? Not covetous, not a brawler, filthy lucre, daghan kaayo. And praise God nga naagid siya mga gina-raise up ini, no, naani nga mga nga makapasar ani nga requirements. Okay? Next, Philippians 1:1. Philippians 1:1. Paul and Timotheus, the servant of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the bishops and deacons. Okay. So, kung napansin ninyo, lahi ang bishop, lahi po ng deacon. No? So, diri pa lang daan makita nato nga pag-send ni Pablo og letter dito sa Philippi,
nga ang kaning office sa deacon is recognized dito sa local church. Okay? Lahi ang bishop, lahi pud ang deacon. Ato ning maistoryahan niya no, ang kaning about sa deacon. But there is a verse 1. Nakita nato no nga kanang duha ka leadership. Duha ka leadership, two distinct leadership sulod sa local church. Okay? Kana episkopos gihapon na ang gigamit diha no. And then Acts 1:20 kisay next. Acts chapter 1 verse 20, for it is written in the book of Psalms, let his habitation be desolate, and let no man dwell therein, and his bishopric let another take. Okay. So ang kaning sa diri nga verse, nagisgot ni sila, gi-address nila si Judas diri. No? Nagbetray manggod si Judas diri. And then nagingon sila diri, nagisgot sila diri nga bakante ang kaning office ni Judas. So dapat naay mupuli ani. Okay? Naay mupuli dapat ani. His habitation meaning ana ang office. Unsa tong office ni Judas? Apostle, no, apostleship. Let another take, so dapat na ay mupuli ani. Okay, mo to na, di ba nagboto-boto man sila after, no? Kisa itong nabotohan na to. Sige, assignment na lang sa assignment na lang sa no para send lang ninyo kay Pastor Jonah no. Assignment na lang na, no? Need pa nato ni basahon din ng Acts, no? This is history, no? Church history ni siya. No, so kana, unsa to napansin, ang elder, nakafocus siya sa character of the officer, no? Sama sa ato ang nakuan ganiya, sama sa ato ang gibasa ni pastor, mo ni, wise, blameless, unsa pa? Sober-minded, dili siya greedy, no? Filthy lucre, has self-control, and upright. When we talk about elder, it focus on the character. How about ang bishop? Ang function na pud niya. Unsa di ang function, no? Kato, able to teach, no? Able to refute error ug dili siya bag-o sa pagtuo. No, mo na ang difference nila sa bishop and then sa elder, no? So kana ang New Hampshire ang New Hampshire dire kung ba't ko tanawon niyo maayo nganong gi-emphasize ni sa New Hampshire because kani sila dili lang manggud ni sila dapat nga kaning officer lang, dili ni sila dapat CEO lang no sa congregation, but they are also have to live kung unsa man galing ang ilahang ginatudlo. Okay? Na-gets ninyo? Walk the talk, no? Dili lang kay Sunday lang ta as Christian. No. Dapat everyday, no? Everyday Christian gyud ta. Dili lang ta nagapainit og kanang ang tawag na bench warmer every Sunday. No? Kana. And then karon, how about ang pastor? No, naisgutan naman nato ang bishop or ang bishop and ang elder. How about ang pastor? Unsa day ang definition or ang focus sa word na pastor? No, naka-remember ko gi-add na ko si Pastor Aldrin kung bago pa siya dire, gi-add na ko siya as friend. Mo na yung pangalan primero, Poymen. Ang meaning sa Poymen is pastor, no? Pastor or shepherd. Sorry. Okay, dire na ta, focus na ta sa pastor, no? Kapit na ta mag 30 minutes. So, 1 Peter 2:25 and 1 Peter 5:1-3. Kasi next mabasa. 1 Peter 2:25,
For you were as sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of your souls. Chapter 5, verses 1 to 3. The elders which are among you I exhort, who am also an elder, and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind. Verse 3, neither as being lords over God's heritage, but being examples to the flock. Okay, thank you. Chapter 2, verse 25. Sige, ingon. Natin makita diha, no? Are now returned, katudang ng gone astray ng mga karnero, are now returned unto the shepherd and bishop of your souls. Unsa kay itong poimen? Shepherd, pastor. And then ang bishop, overseer, no? Overseer. So, gina-emphasize sa ato ang article, no? Ganong gi-cite man ni sa article kaning 1 Peter 2:25. No, because ang kaning mga pastor sa local church gitawag siya og under shepherd. So dapat ang kaning shepherd and bishop of your souls napud di siya ngadto sa unsa man sa katong under shepherd ni Christ, no? Si Christ man gyud ang head shepherd, no? And under shepherd niya ang mga local pastors. Okay. Dapat i-pair po dai ni, no? Mao nang pastor atong tawag sa tuang local nga pastor because kana shepherd sila. No, if you notice sa kwan pod sila napod mga bishop, no? Katong kaubanan nato sa Toril, sila Pastor Hakutin, no? Bishop siya. Meaning overseer kana. Now, dito sa 1 Peter 5:1 to 3, unsa ginaingon? The elders which are among you I exhort, maningingon ni Pedro. Who am also an elder. Elder po daw si Pedro. Unsa ingon ni Pedro ato mga elder dito? Feed the flock. Feed the flock. Kay kinsa man ang trabaho ni feed the flock, di ba sa pastor ni? So ang pastor, ang elder, isa lang di ay. No? Isa lang dahil, yan na pag-iingon. Unsa man? Taking the oversight thereof. So, overseer. So, in short, unsa man? Unsa man, in short, ang imuhang local pastor, siya po di mong bishop, ug siya po di mong elder. Mao na yung ginatudlo diri. No? So, that's why, kung i-check ninyo ang ato ang confession, gingon diya, bishops or pastor. Dili kay bishops and pastors and deacons, no. Isa lang di ay ni, dili ni siya hierarchy. No, walay hierarchy din ni. Isa lang din ni sila. No, dili ni siya ranggo-ranggo, no? Dili ni siya ranggo-ranggo. Different lang ang description but the role is the same. Okay? So mo kana no? Sa ato ang gibutang din ako diri no. Your local pastor is your bishop, siya pod ang imuhang elder, no? So kana. Unsa na time? Last 10 na. Sige, ato na ning paspasan, no? Last na lang, deacons, no? Deacons. Muna ang ikaduha, no? Nga unsa man? Ang focus sa deacons is practical. Nasa sa support, more on support siya. No, kung ang pastor is more on spiritual aspect, ang kaning deacons pod, ang focus nila is practical, more on practical. No, Philippians 1:1, ato na ning basa ganiya, 1 Timothy 3:8 to 13, no? So Philippians 1:1, nakita nato dito nga gilahi gyud og mention ni Pedro ang kaning deacon o kaning bishop. And then 1 Timothy 3:8 to 13. Unsa to nakita diha? Ang qualifications. Okay, kani last na lang yun eh. Kisay next mabasa. Extend tagamay no kay murag dugay ta naka-start. Okay, sige. Asa na yan? Okay. First Timothy chapter 3 verse 8 to 13. Likewise must the deacons be brave, not double down, not given to much wine, not greedy of filthy lucre, holding the mystery of the faith in a pure conscience. And let these also first be proved. Then let them use the office of a deacon, being found blameless. Even so must their wives be brave, not slanderers, sober, faithful in all things.
that the deacons be husbands of one wife, ruling their children and their own houses well. For they that have used the office of the deacon well, purchase to themselves a good degree and great boldness in the faith, which is in Christ Jesus. Okay, thank you. So, ang previous, ganyan, ang requirements, sa ganito, katong previous verses ani, requirements to siya, qualifications to siya sa pastor, sa bishop, no? Kana. And then, there is the next verses, 8 to 13, requirements na po sa usa ka deacon. Kung tanaw ninyo maayo, very high gyapon ang requirements, very strict. No, very strict gyapon ang iyang standard. Sa gingon, not double tongue. Unsa pa? Holding the mystery of the faith. Wala sila gitudluan, mano ni nakalahi sa deacon ug sa pastor, no, sa bishop. Ang bishop, they are up to teach, pero sa deacon wala na siya gi-require na magtudlo. Kay more on practical man siya, more on supporting man siya sa congregation. Okay, unsa pa? Tested first, dapat ma-prove sa sila. No, na-prove dire, di ba? Verse 10, no? And let this also first be proved. Unsa pa? Kani, family leadership. Unsa giingon ni Pablo kay Timoteo? Mo na requirement sa deacon. Dapat na siya leadership pagabot sa pamilya. Unsa niya pagatiman sa church? Gadi man gani niya kaya timonon niya pamilya. Di ba? Mo niya ang ginapaabot diri, no? Kay lagi ang pagpanerbisyo di nagsugod sa balay pod. No? Nagsugod sa balay. So, kana, sama-sama gingon ganiya, function sa deacon, unang-una, practical. No? Practical. More on support. Kay, nganong dili ang Acts, if tanaw niyo ang Acts 6, na dito, no, katong 7 ka deacons, no, nagani si Nicolas dito, katong mga Nicolaitan, na dito. Nganong ang kaniman 1 Timothy ang gisite sa to ang confession instead na ang Acts 6. No, because, kani, para ipakita nga kung unsa ka high ang standard sa bishop, kung ani pud ka high ang requirements, ang standard, pagabot na pud sa deacons. Dili basta-basta ni nga office. Kasi itong primary function nila, practical service. No, dapat kabalo sila magatiman sa member. No? Kabalo sila kabalo sila pagabot sa finances, pagabot sa properties. Okay, sa church dapat kabalo sila. Na sila give sa pagatiman. Unsa pa? Acts 6:4 ngano gani namili to deacons dito kay nagsamok naman to. Na may mga complaints. Mo to nagpili sila. So dapat ang kanit po mga deacons peacemakers. Okay? Isa sa requirement sa deacon, dapat peacemaker siya. Dili kay siya ang hinungdan sa sa kasamok, no? And then nganong namili ang purpose nganong namili itong kato sila dito, kato mga apostoles, nganong naay mga deacons, namili sila deacons kay para ang mga apostoles maka-focus sila sa word, maka-focus sila sa prayer. And then katong mga deacons maka-focus sila sa pagsuporta sa congregation. More on practical sila, more on practical. Okay? So na, primary focus sa bishop, balik ko na ako sa ito, spiritual, doctrinal. And then how about ang deacon? More on physical, more on practical sila. Dili na kinahanglan pa ang deacon magtudlo, wala na siya gi-require nga magtudlo. And then, ang bishop, he must be up to teach, no? Motong gibasa ganyan ni pastor, no? Requirements. And then, naay governance. Bishop, naay governance. How about ang deacons? Naay administration. Sa masunggingon ganiya, financial. Kung naay mga kasamok, kabalo dapat ang deacon, And then, kung ang goal sa pastor, sa bishop is to feed the flock, ang goal ng deacon is to serve the flock. Okay? We have to serve sa practical na pamaagi. So diri natapos ang atuang article, no? The officers of the church. So ganito ang una. O sa ito una, bishops or pastors, no? Or elders. And then ang ikaduha nga officer sa church is ang deacon. No? So time is 10:10 murag kuan na gyud nanobra na gyud ta, no? Sa napud ang orasan nag-start murag 25 yata. Sige, cater siguro tag isa ka kuan pastor, isa ka pangutana. Cater tag isa ka pangutana and then sugod na sa tuang panimbahon, no? Tama 40 minutes na human nga to ang Sunday school. Okay? Na klaro ba ninyo nga to ang lessons karon? The duties
the members and the officers of the church. No? Ganun. Kasi gusto maghatag silang na gusto i-support or gusto iklaro. Okay, marang nasabdan man no sa So, I praise God no, ay hinaot nga na napaabot na ako sa inyo ang ni gamit ko sa Ginoo, napaabot ako sa inyo ang kaning buti paabot aning lesson. And karon sa tuang pagtapos akong ginahangyo ang tanan sa pagtindog, and akong ginahangyo si Brother June Alsulia sa tuang closing prayer. It's very for the Lord, salamat po na Lord, tawag ko the Lord sa word na umulong sa Lord. Para ba, kayo ang tawag Ginoo, pag-alam sa amin Ginoo na isa sa church, isa sa leader, isa sa tungkol, kung ikaw na Lord, ihapon ang pinaka tungkol sa aming pinag-iikot. Salamat po sa mga tawag, parayin ko sa aming pagkakaroon, ikaw ang gusto nyo, in Jesus' name. Amen. Amen. We'll be having a 5 minutes break.